Mga mahal na kapatid, ang panahong ating kinalalagyan o kinabibilangan ngayon ay punong-puno ng mga suliranin, kaguluhan na nagsisilbing matinding pagsubok sa buhay at pamumuhay na maituturing natin ng lahat ng tao. Ito ay bunga ng tinatawag na inflation o pagtaas ng halaga ng mga bilihin, lalo na ng mga pangunahing bilihin katulad ng sa Pilipinas, bigas, krudo, gasolina, pati nga yung sibuyas, patuloy pa rin ang pagtaas at kamakailan lang pati yung sili, sabi nga inaabot ng 700 piso ang 1 kilo. At maging sa iba't ibang panig ng daigdig, yan ang nakikitang trend na tinatawag. Nariyan din ang pagtaas ng porsyento ng mga krimen na nangyayari. Hindi lamang pagpatay, kundi mga panloloob, pagnanakaw, kaguluhan, lalong-lalo na sa Amerika, na maraming mga malalaking syudad, ang halos, sabi nga nung iba, baka maging ghost town dahil nga sa krimen at natatakot ang tao. Nagsasara, pati ang mga malalaking mga shopping center o mga mall. Ano pa at nawawala ng hanap buhay ang iba? O kaya naman ay nasisira ang kanilang mga negosyo. Nariyan din ang mga digmaan. Merong bagong dagdag na digmaan ngayon dun sa Israel. At ang balita ay daan-daan na ang namatay na mga Israeli. Bukod pa sa mga libu-libong nasugatan at gayon din mga hinostage pa. Ano pa at meron pa tayong nakikitang mga kalamidad, mga disasters na tinatawag, bunga ng bagyo o kaya ng lindol, at ito nakikita natin sa iba't ibang panig ng daigdig. Gayunpaman, para sa mga lingkod ng Panginoong Diyos, ito ay hindi na natin ipinagtataka. Kung bakit hindi tayo nagtataka, sapagkat alam natin na isa ito sa palatandaan na ibinigay ng Panginoong Diyos na mangyayari pagka malapit na ang katapusan ng daigdig. At ang isa rito ay nakasulat dito sa Isaias sa 24:20. Bayan niyo, basahin ko. Ang lupa ay tulad ng lasenggong pasuray-suray at kubong maliit na hahapay-hapay sa bigat ng kasalanang kanyang tinataglay. Tiyak na babagsak ang sandaigdigan at hindi na babangon magpakailanman. Yan ang pahayag ng Panginoong Diyos na magaganap. Ngayon, kung ang pinaka-main concern ng tao sa mundo ay itong mga nangyayaring ito, kaya nga ang daigdig niya ay katulad ng lasenggo na pasuray-suray na at malapit ng bumagsak o ng kubo na pahapay-hapay na, ang mga lingkod ng Panginoong Diyos, mas concerned tayo doon sa nangyayari sa bayan ng Panginoong Diyos. Sapagkat yung pagsubok sa bayan ng Diyos, ang napipinsala noon kapag hindi natin alam ang gagawin, ay hindi lang ang katawang laman, kundi higit sa lahat ang espiritual na ikabubuti ng isang lingkod ng Panginoong Diyos. Kaya ito ay dapat nating maintindihan. At tayo nagpapasalamat sa Panginoong Diyos sapagkat bago dumating itong matinding pagsubok na nararanasan ngayon ng bayan ng Diyos sa mga huling araw, ay meron siyang ginamit na kasangkapan. Meron siyang isinugo sa katauhan ng kapatid na Felix Manalo, merong namahala sa iglesia sa katauhan ng kapatid na Iranyo Manalo na nagturo sa atin
ng mga dapat nating gawin kapag mayroong matitinding pagsubok na dumarating sa buhay. Salamat sa Diyos sapagkat meron siyang mga kinasangkapan na mga tunay na tagapanguna sa kanyang bayan. At yun nga ang isang ating pag-aaral na ngayon. Ayon sa Biblia, ano po ba ang uri ng mga tagapanguna na nais ng Diyos na manguna sa kanyang bayan, lalo na sa panahong ito? Pakinggan ninyo ang pahayag dito sa unang Pedro sa 5:2 hanggang 3. Pakinggan niyo. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. Gawin ninyo ito ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Yan ang nais ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa kabayaran, kundi dahil gusto ninyong makapaglingkod. Hindi bilang Panginoon ng inyong nasasakupan, kundi maging halimbawa kayo sa kawan. Alam natin na yung kawan na binabanggit dito, mga kapatid, tumutukoy sa iglesia. Gawa 20:28. Ang sabi ng Biblia, pangalagaan ninyo ang kawan na ipinagkatiwala sa inyo. Sa makatwid, mayroong pinagtiwalaan ng Diyos na dapat mangalaga sa iglesia o sa kanyang mga lingkod, sa kawan. Kaya tandaan natin na yung iglesia hindi pag-aari noong pinagtiwalaan, kundi pag-aari nung nagtiwala ng Panginoong Diyos. Ang sabi ng Diyos, pangalagaan ninyo. At pagka tumutupad ng tungkulin, yung mga tagapangalaga, kailangan maluwagan niya sa loob at hindi napipilitan lamang. Kasi merong iba na napatatangin na lang sa agos. Wala na akong magagawa eh. Narito na ako eh. Inilagay na ako sa pwestong ito. Kaya susundin ko na lang kung ano man ang dapat kong gawin o iniuutos sa akin. Pagka ganun, hindi maluwag sa loob. Napipilitan lamang. Paano pa ang pagganap ng tungkulin? Ang sabi ng Biblia, gampanan ninyo ang inyong tungkulin hindi dahil sa kabayaran, hindi dahil sa salapi. Sa makatwid, hindi dapat matukso ang isang tagapanguna sa salapi. Hindi dapat yun ang maging kanyang dahilan ng pagtupad ng tungkulin. Sabi nga nung iba kailangan baka survive kami. Kailangan namin ng pera. Ano niya ang aking ipagpapaaral sa aking mga anak? Ano ang gagagamit ko para kami ay umupa ng tahanan na aming matutuluyan at kung ano-ano pa. Kaya tuloy ang nagiging focus yung kabayaran, yung pagsisilbi sa sariling tiyan. Ang sabi rito, kailangan hindi ganun ang uri at layunin ng isang tagapanguna, kundi ang layunin niya ay makapaglingkod sa Panginoong Diyos. Ano pang katangian? Ang sabi rito, hindi bilang Panginoon ng inyong nasasakupan. Meron kasing iba, kung umasta, parang Panginoon. Kailangan ako masunod. Kailangan ganitong gawin ninyo. Ganito, ganyan. Napapanginoon ka. Kailangan niya sa halip na napapanginoon ka sa iyong mga nasasakupan, maging mabuti kang halimbawa sa kawan. Hindi ganyan minsan ang nakikita natin sa mga nangunguna. Wala sa kanila yung tunay na pagmamalasakit sa kanilang nasasakupan. Ang kailangan niya maging halimbawa kayo sa kawan. Mabuting halimbawa. Yung tinatawag sa English na leadership by example. Hindi dapat na ang pangunahing at ang nagiging target ay ang kabayaran o yung pag-ibig sa salapi. Gaya ng binabanggit sa Roma 16, ang talata ay 18. Ngayon, sa ano pa dapat maging mabuting halimbawa ang mga tagapanguna na inilagay ng Diyos sa kawan o sa kanyang bayan? Dito naman sa unang Timoteo, sa 4:12, ganito po ang nakasulat. Huwag mong hayaang hamakin ka ninuman dahil sa iyong kabataan.
Sa halip, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Ang kausap o ang pinagsasabihan dito ni Apostol Pablo na sugo ng Diyos ay walang iba kundi si Timoteo. Si Timoteo, mga kapatid, ay isang batang manggagawa na katulong niya sa pangunguna sa iglesia. Ano sabi niya kay Timoteo? Huwag mong bayaan na hamakin ninuman ang iyong kabataan. Kasi meron talagang mga bata na mga manggagawa. Lalo na sa panahong ito. Karamihan halos ay mga bata. Nawawala na yung mga matatanda. Yung mga bata na ang mga nangunguna. May tutol ba tayo sa pagiging bata? Hindi. Yan tutulan po mga kapatid, kahit kami, siguro nilakanan, kahit ako. Batang-bata pa nung maordinahan. Hindi naman dahil sa porky bata ay dapat na nating tawaran yung kanyang kakayanan o yung kanyang kabataan. Kaya ang sabi ni Pablo, huwag mong hayaan na hamakin ka at ang iyong pananagutan dahil sa iyong kabataan. Kasi kapag ka hinamak yan, ay nasisira ang gawain. Kaya paano hindi kahahamakin bilang tagapanguna kahit bata pa? Ang sabi rito, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananampalataya. Yun nga, leadership by example. Doon anya sa pagsasalita. Hindi yung kayabangan ang lumalabas sa bibig. Hindi yung paninira yung lumalabas sa bibig. Hindi yung kung ano-ano na lang ang kanyang pinapayagang mamutawi sa kanyang mga labi. Masama yun. Ang sabi, maging halimbawa sa pag-uugali. Yun na nga ang paulit-ulit kong sinasabi. Hindi dapat makita na mayabang ang isang tagapanguna. Naghahari-harian. Sabi nga, nagpapasa Panginoon. Maging halimbawa niya sa pag-ibig. Sa makatid, pagka nangunguna siya sa bahay ng Diyos, dapat gawin niya yun dahil sa mahal niya ang iglesia. Mahal niya ang bayan ng Diyos. Maging mabuting halimbawa sa pananampalataya at malinis na pamumuhay. Sana naririnig ito ng mga tagapanguna sa bayan ng Panginoong Diyos. Kaya yung pag-ibig dapat ang nag-motivate, sabi nga, nag-uudyok sa isang tagapanguna sa kanyang paglilingkod sa bayan ng Panginoong Diyos. Pagka binasa natin yung definition ng pag-ibig, halimbawa doon sa unang Korinto 13:6, mahaba yung definition na yun, pero ito lang bahaging ito babasahin ko. Ang pag-ibig hindi natutuwa sa masama. Sa halip, nagagalak sa katotohanan. Sa makatid, kung tunay na umiibig ang isang nangunguna sa bayan ng Panginoong Diyos, hindi siya natutuwa na mayroong masamang nangyayari. O kaya siya ang gumagawa ng kasamaan. O kaya nakikita niyo yung kanyang mga nasasakupan ay gumagawa ng masama. Hindi siya natutuwa nun. At hindi rin siya natutuwa na mayroong mga taong gumagawa ng masama doon sa mga lingkod ng Panginoong Diyos. Sa halipan niya, nagagalak siya sa katotohanan. Alin ba yung katotohanan? Ito, yung aral, yung salita, yung doktrina. Sa makatid, para sa kanya, ang napakahalaga, maipatupad ang doktrina. Matiyak na taglay ang tunay na pananampalataya. Alam naman natin kung ano yung tunay na pananampalataya. Kung saan ang gagaling yun. Ang sabi sa Roma, sa 10, sa 15 at 17, ang pananampalataya nang gagaling sa pakikinig sa salita ng Panginoong Diyos. At ang dapat magturo, yung sugo. Kaya nga sabi ko kanina, mapalad tayo sapagkat may kinasangkapan ng Diyos na sugo. Na yung sugo, siya ang nagturo sa atin ng mga tunay na aral at kung paano tayo magtatagumpay sa lahat ng uri ng mga pagsubok sa buhay. Sa makatwid, yan ang isa pang katangian ng tunay na tagapanguna. Bukod pa riyan, meron pa bang ibang katangian ang mga tagapanguna sa bayan ng Diyos?
Dito naman tayo sa Nehemias. Sa 7, ang talata po ay 2. Pagkatapos nito, ang Jerusalem ay inilagay ko sa pamamahala ng 2 kalalakihan, si Hanani na aking kapatid at si Hananias na pinuno ng magbantay sa kuta. Si Hananias ay mapagkakatiwalaan at malaki ang takot sa Diyos kaysa iba. Ito, mga katangian to na binabanggit na dapat taglayin ng inilagay na tagapamahala o tagapanguna sa bayan ng Diyos. Sabi ng propetang si Nehemias, sabi niya, meron na niya akong inilagay na 2 kalalakihan para mamahala sa Jerusalem. Ang pangalan, si Hanani. Anya na aking kapatid, sabi niya. Hindi si Kanani, Hanani. At si Hananias na pinuno ng mga bantay. Ngayon, bakit sila ang pinili ng propetang si Nehemias na mga siwa sa bayan ng Panginoong Diyos? Sapagkat silaan niya ay mapagkakatiwalaan at malaki ang takot sa Panginoong Diyos. Pansinin niyo yun, mapagkakatiwalaan. Saan mapagkakatiwalaan? Sa paggawa ng mabuti. Sa pagmamalasakit sa bayan. Merong iba na pagkakatiwalaan sa paggawa ng masama. Kasi sunod ng sunod sa mali. Basta ikabubuti niyang pansarili, gagawin niya kahit masama yun. Kahit makasisira sa bayan ng Panginoong Diyos. Ba hindi ganun ang mga lingkod ng Diyos? Ang kailangan niya mapagkakatiwalaan. E pagka binasa pa nga natin sa English, reliable. Yun ang sabi ng Biblia. At God-fearing. May pagkatakot, may banal na takot sa ating Panginoong Diyos. Alam naman natin, ang pagkatakot sa Panginoon, ipaglayo sa kasamaan. Sa makatwid, ang isang lingkod ng Diyos na tagapanguna, hindi dapat nasusumpungan sa kasamaan. Hindi nasusumpungan sa korupsyon, hindi nasusumpungan sa pagsasamantala sa kanyang mga nasasakupan, kundi ang kanyang ginagawa ay yung tama lang at ang kanyang itinuturo kung ano lang yung katotohanan. Yun ang tandaan sana ng mga nangunguna. Ngayon, ano pang dahilan? Kaya dapat na tularan si Timoteo. Dito naman sa Pilipos, sa 2:19 hanggang 22, ganito ang nakasulat. Pakinggan niyo po. Umaasa ako sa Panginoong Hesus na mapapapunta ko agad riyan si Timoteo upang mapanatag ang aking loob kapag aking malaman mula sa kanya ang inyong kalagayan. Wala nang hihigit sa kanya sa pakikiisa sa aking damdamin at pagmamalasakit para sa inyong kapakanan. Ang inaatupag lamang ng iba ay ang sarili nilang kapakanan at hindi ang kay Hesukristo. Kayo na rin ang nakakaalam sa katapatan ni Timoteo. Kasama ko siya sa pangangaral ng magandang balita. Tinulungan niya ako tulad ng pagtulong ng isang anak sa kanyang ama. Ano pa ang dahilan kaya dapat na maging mabuting halimbawa si Timoteo sa pagiging tagapanguna o tagapangalaga ng bayan ng Panginoong Diyos? Sabi nga ni Apostol Pablo, isinugo ko niya sa inyo, pinapunta ko agad sa inyo si Timoteo para malaman ko mula sa kanya ang inyong kalagayan. Sa makatwid, ang isang tagapanguna, ang isang, sabihin na nating ministro, isang nangangasiwa sa iglesia, kailangan ang kanyang iniuulat ay yung tunay na kalagayan ng bayan ng Panginoong Diyos. Hindi siya nag-uulat ng mali. Yan ang naging problema nung araw. Mali yung iniuulat. Halimbawa, sinasabi na ang dinudoktrinahan daw ay 5,000. Kaya pagka sinuma mo, daan-daang libo, binaabot ng milyon yung dinudoktrinahan ng araw. Di ba? Yung pala, hindi pa naman dinudoktrinahan. Yung pala ay mga naging bisita o inakit nila doon sa paglingap doon sa mamamayan. Yan ba ang tamang ulat? Yun ba ang sinasabing tamang kalagayan?
Halimbawa, sa layunin ng isang nangangasiwa na maipakita na siya ay nagtatagumpay sa gawain, ang ginagawa niya, yung kanyang lokal, hinahati niya. Kuminsan ilang hati yung lokal na yun. Para makita na, sumusulong. Dumami ang lokal eh. Pero bilangin mo yung kaanib. Dumami ba? Hindi. Kumonti pa nga eh. Bakit kumonti? Paano? May mga nanlamig. Nawalan na ng pag-asa. Umalis na. At kaliwat kanan pa rin yung mga natiwalag. Hindi dumami. Pero kung titingnan mo, dumadami. Yan ba ang tunay na kalagayan? Maraming may bibigay na halimbawa eh. Pero hindi ganyan ang isang tunay na ministro. Ang tunay na ministro, katulad ni Timoteo, na ang sabi nga ni Apostol Pablo, wala nang hihigit sa kanya sa pakikiisa sa aking damdamin at pagmamalasakit para sa inyong kapakanan. Sa makatid ang isang tunay na lingkod ng Diyos, kaisa ng sugo pagdating sa pagmamalasakit para sa kapakanan ng bayan ng Panginoong Diyos. Paano ba nagmalasakit ang sugo? Alam natin kung paano. Ang sugo, wala siyang pinipiling panahon ng pagmamalasakit. Katunayan kahit noong panahon ng Hapon sa Pilipinas. Hindi pa ako nabubuhay noon. Pero kaya ako ito nalaman, mga kapatid, dahil sa aking ama na isang matandang ministro din at nakasama ng sugo. Na ano po, kahit na panahon ng Hapon at may mga panganib, daman-dama ng mga kapatid ang presensya ni kapatid na Felix Manalo. Dahil sa kanyang pagmamalasakit, hindi siya tumigil sa pagtuturo sa paggawa ng mga leksyon para mapalakas ang pananampalataya ng mga kapatid. At kahit na noong siya ay mamamatay na, katulad din ng kapatid na Iranyo Manalo, nasa banig na ng karamdaman. At hindi lamang banig ng karamdaman, kundi nakabingit na sa kamatayan, ang nasa isipan pa rin ang kapakanan ng iglesia. Yan ang damdamin ng tunay na mga lingkod ng Panginoong Diyos. At yun ang naging damdamin din ni Timoteo, kaya pinagmamalaki siya ni Apostol Pablo. Wala nang hihigit sa kanya pagdating sa pakikiisa sa aking damdamin na niya at pagmamalasakit sa inyong kapakanan. Kasakasama ko siya. Hindi niya katulad ng iba. Paano ba yung iba? Ang inaatupag lamang ng iba ay ang sarili nilang kapakanan, hindi ang kay Kristo. Yung sariling kapakanan, yung tiyan, nagsisilbi sa tiyan. Yun ang kanilang pinaglilingkuran. Hindi natin nilalahat, ano po. Pero baka merong mga ganyan eh. Alam naman natin, hindi dapat na mangyari sa mga tunay na lingkod ng Panginoong Diyos. Ngayon, ang tunay na lingkod ng Diyos, ang pinagpapauna niya, ang bayan ng Diyos. Ang dinedefensahan niya, ang bayan ng Diyos. Hindi siya papayag na ang bayan ng Diyos ay masira. Hindi siya papayag na lumabag sa aral at maging sa tuntunin ng iglesia, sapagkat siya'y dapat na magsilbing mabuting halimbawa sa pananalita, sa pag-uugali, sa pag-ibig, sa pananampalataya at sa kalinisan ng pamumuhay. Pero alam naman natin na hindi lang ang mga ministro, mga manggagawa, mga tagapanguna ang binigyan ng pananagutan ng Panginoong Diyos. Lahat ng tinawag niya sa bayan niya may pananagutan. Paano dapat gawin ng lahat ng mga lingkod ng Diyos ang kanilang pananagutan na nanggaling sa Panginoong Diyos? Pakinggan ninyo dito po sa Efeso, sa 6:5 hanggang 6. Mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa nang may buong katapatan, takot at paggalang, na parang si Kristo ang siya ninyong pinaglilingkuran. Gawin ninyo yan, may nakakakita man o wala, hindi upang mapuri ng mga tao
kundi dahil kayo'y mga lingkod ni Kristo at buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ito, mga kapatid, dapat naunawaan nating lahat. Pagka tayo naglilingkod, pagka ginagampanan natin yung ating tungkulin, sapagkat meron tayong tungkulin, kahit yung kalagayan natin ngayon, may mga pananagutan tayo. Ang sabi ng Biblia, kailangan tayo sumusunod at tumutupad na may buong katapatan. Kailangan tapat tayo. Kanino tayo tapat? Sa Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo. Meron anya tayong takot at paggalang. Paggalang, hindi lapastangan. Oh. Yung iba, wala nang takot eh. Wala na. Hindi na natatakot sa Panginoong Diyos. Kaya tuloy-tuloy na sa paggawa ng mali. Ang dapat nating tandaan ng pinaglilingkuran natin ay ang Diyos at ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya gawin natin ang ating pananagutan, may nakakakita man o wala. Halimbawa, itong ating pagsamba. Salamat sa Diyos sapagkat kayo sumasamba. Pero sana pagka tayo sumasamba, kahit hindi tayo nakikita ng mga nangangasiwa, wala naman tayong sa dating kalagayan, nagagampanan natin yung marapat na pagsamba sa Panginoong Diyos. Maayos tayong sumasamba. Maayos pa rin tayong pananamit. Hindi pa rin tayo gumagawa ng halimbawa ay kumakain o nag-uusap. So sana hindi ganun. Sapagkat ito'y paglilingkod natin sa Panginoong Diyos. Ngayon, gaano ba kahalaga na tayo, mga kapatid, ay nakakonsentrate, nakafocus doon sa pagtupad ng ating tungkulin na gaya ng hinahanap ng Panginoong Diyos. Yung uri ng pagtupad ng tungkulin. Dito naman sa Kolosas, sa 3, ang talata po ay 23 hanggang 24. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pinagkalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan para sa inyo. Gaano po kahalaga na tayong lahat, mula ron sa mga nangunguna hanggang sa lahat ng pinangungunahan, lahat ng may mga pananagutan sa Panginoong Diyos ay tumutupad ng kanilang pananagutan sapagkat alam nilang pananagutan nila sa Diyos yun. Tungkulin nila sa Panginoong Diyos yun at hindi sa tao. Ang sabi rito, anuman ang inyong ginagawa. Anuman. Talagang sakop lahat eh. Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon naglilingkod, hindi sa tao. Baka mas pinahahalagahan mo yung tao eh. Kaya lagi na lang sa tao eh. Kaya laging ang papuri na lang sa tao. Hindi ganun eh. Dapat sa Panginoon. Ano man ang ginagawa natin, ang tandaan natin, ang dapat nating mapaglingkuran, ang dapat nating mapapurihan, malwalhati ang Panginoong Diyos at ang ating Panginoong Jesucristo sapagkat sila ang naghanda ng gantimpala para sa atin. Kaya sana, mga kapatid, tayo man, tayong lahat, sa kabila ng kasalukuyang kalagayan natin, mamalagi tayong sumusunod sa gusto ng Panginoong Diyos. At pagka naman, tagapanguna, kailangan ng isang tagapanguna tapat sa Panginoong Diyos. Nagsisilbing mabuting halimbawa sa kawan sa iglesia. Yun sana ang uri. Hindi natin alam kung paanong malulunasan ang problemang ito. Hindi natin alam kung ano ang plano ng Panginoong Diyos. Siya lang ang nakakaalam. Kung ang plano niya, bibigyan pa ba niya ng pagkakataon na makapagbago yung mga naligaw, lalo na yung mga nangangasiwa sa bayan niya? Hindi natin alam yan kung bibigyan pa ng Diyos ng pagkakataon. O kaya naman, baka ang plano ng Diyos ay papalitan niya ng mga tapat, yung hindi tapat. Pero anuman ang plano ng Panginoong Diyos, siya na ang bahala. Hindi natin pwedeng pakialaman yun, mga kapatid. Ang tangi nating magagawa, magtiwala.
Ang tangi nating magagawa, dumalangin. Makiusap sa Panginoong Diyos. Ama, huwag mong pababayaan ang mga lingkod mo, ang bayan mo. Nakikita mo ang mga nangyayari. Ikaw ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Kaya, alang-alang sa kaligtasan ng bayan mo, magpakahayag ka sa aming buhay. Makita namin ang gawa ng iyong mga kamay. Kung papaano mo itinaguyod ang bayan mo mula sa panahon ng sugo hanggang sa panahon ng kapatid na Eranio Manalo. Sana mabalik yung ganung uri ng pangunguna sa bayan ng Panginoong Diyos. Kung paano mo gagawin yun, Ama, ikaw na po ang bahala. Mag-aantabay na lang kami. Habang nag-aantabay kami, magsisikap kami, gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Kami man bilang mga magulang, may pananagutan kaming alagaan ng aming mga anak, turuan sila. Patnubayan mo lang kami. Sapagkat nakalulungkot eh. Pagka nakikita natin yung ating mga anak na yung kalagayan nila na halos mawalan din ng pag-asa. Mga naliligaw. Meron tayong Diyos, mga kapatid. Sabihin natin sa Kanya, Ama, habang nag-aantay kami na makita yung mga tunay na nangunguna, mga tapat na tagapanguna, mga nangungunang aakay sa amin sa kaligtasan, ikaw na muna ang bahala sa amin. Ikaw na muna ang bahala sa amin. Huwag mo lang kaming pababayaan, Ama. Ayaw naming malayo sa iyo. Gusto namin maligtas sa araw ng paghukom. Kaya ikaw na po ang pumatnubay sa amin. At kami nakikiusap sa inyo. Kung maaari, pakisama rin kami sa inyong panalangin. Pakihiling din sa Panginoong Diyos na kahit iilan lang kami, sana dagdagan kami ng paninindigan ng ibayo pang pagmamalasakit. Huwag kaming mawala ng pag-asa. Sa halip, patuloy kaming makapanguna sa inyo. Yun ang ating hilingin, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos. Tumayo kayo, tayo po'y mananalangin. Ama namin Diyos, dakila, banal at makapangyarihan ka sa lahat. Salamat po ng napakarami sa iyo, sapagkat nauunawaan mo ang aming kasalukuyang kalagayan. Alam mo rin ang nangyayari sa bayan mo sa mga huling araw. Hindi ito lingid sa iyong kaalaman. Kaming mga magkakapatid, magkakalayo man ang dako. Iisa ang aming damdamin at pinakikiusap. Huwag kang papayag na lubusang mawasak ang bayan mo. Panginoon, marami at matagal na rin ang pinagtiis ng iyong mga lingkod. Hindi po kami nagrereklamo, Ama. Kung nakadadaing man kami, sapagkat dinarad na din kami ng paghihirap at panghihina ng loob. Ayaw naming madaig ng mga pagsubok sa buhay, lalo pa ng pagsubok sa bayan mo. Kaya mula sa iyong kaitaasan, tunghayan mo po ang iyong mga lingkod. Kilala mo naman kami, alam mong laman ang aming mga puso. Mahal na mahal ka ng iyong mga anak. Kaya nga hanggang ngayon, naninindigan kami, umaasa na hindi mo kailan pa man pababayaan ang iyong mga anak. Kung maaari sana, basbasan mo po ang bawat sambahayan. Makita mo ang pagkakaisa ng iyong mga lingkod, nang hahawak sa iyong kapangyarihan. Itinataguyod ang aming pananampalataya.
para pag isinugo mo na ang iyong bugtong na anak, sama-sama niya kaming dadalhin sa iyong piling. Tulungan mo higit sa lahat ang aming mga anak. Maawa ka sa kanila. May mga pagkakataon, pagka nakikita namin sila, natititigan namin sila sa kanilang kalagayan ngayon. Malayo sa kanilang mga kaibigan at sa kanilang mga kapatid na pananampalataya. Mga lingkod mo na napalilibutan ng maraming kasamaan at mga tukso. Hindi namin malaman kung anong gagawin, Panginoon. Sapagkat ayaw namin silang mapahapak. Ang gusto namin kung maaari sana pagdating ng araw ng paghuhukom, sama-sama kami nasasalubong sa iyong anak na si Jesucristo. Kaya Panginoon, patibayin mo ang aming pananampalataya. Basbasan mo ang mga lingkod mo, lalo na yung matatanda na, mga nanghihina na rin ng mga katawang laman, dinadapuan na rin ng mga karamdaman. Panginoon, itaguyod mo pa kami, alalahanin mo pa kami. Kung maaari sana't hindi lalabag sa iyong kalooban, gusto pa naming makita na ang bayan mo ay maibalik sa dati nitong maayos na kalalagayan. Jesus na aming Panginoon, tunghayan mo po ang iyong mga lingkod. Pakipamagitan sa Ama ang aming mga panalangin. Gawin mo kaming mananampalataya at sa tuwi-tuwi na dumuon ka sa aming mga puso. Maranasan ka namin upang lalo kaming magtiwala sa iyo at sa magagawa ng Ama. Ama, ikaw na po ang bahala sa iyong mga anak. May kanya-kanya kaming mga problema. Ang iba, namimighati pa sa mga nangyari sa kanilang buhay. Maaari po bang ikaw nang magbigay ng kaaliwan sa iyong mga lingkod? Ikaw na ang tumulong sa iyong mga anak. Magbigay ng lunas sa kanilang mga suliranin. At kung may mga karamdaman, pagalingin mo po. Tatagin mo ang pananampalataya namin. Huwag kaming madala ng anumang mga pagsubok at hirap sa buhay. Lubos na ang aming tiwala, O Diyos. Pinakinggan mo na po ang aming panalangin. Nagpatawad ka na sa aming mga kasalanan. Sa pangalan po ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen.